biyaherong dumaan sa NAIA ang nangamba sa tanimbala modus nga po, pero di pa rin naiwasan na gawin itong katatawanan. Ito mga kapatid, may mga gumawa ng meme. Hindi na nga daw world's worst airport, naging world's best bullet detecting facility naman. Pwede nga raw pang disenyo sa t-shirt, NAIA's best, isang bala ka lang. Napamura pa si General Luna kung dati tinitipid nila ang bala, abay ngayon tinatanim na lang. At panukala po ng ilan, lantaran na lang magbitbit ang mga OFW ng bala galing sa eroplano. Pati ang singer-actress na si Lea Salonga, pinag-iingat po ang mga dadayo sa bansa. Para sa kanya, nakakahiya ang nangyayari at tila mas dumarami ang mga kurakot at kriminal kumpara sa mga makabayan. May nagpayo rin, takpan ang buong bag ng plastic wrap para masigurong di mapapasukan ng bala. Panukala din ng ilan, huwag papayag na ikaw ang magbukas ng bagahe, magdala ng pulis, abogado at iba pang witness. Sa kahayaan po ang inspektor na buksan ang bag kapag may nakitang bala, abay saka maghamon ng fingerprinting. Sa ganitong paraan, agad daw mapapatunayan kung sino ang nagpasok ng bala. Dumarami nga po ang lumulutang na biktima umano ng tanimbala modus sa mga paliparan gaya ng NAIA. Para linawin ang ilang detalye kaugnay niyan, kasama pa rin po natin ang ating kapatid na si Gerard de la Peña. Gerard, ano na ba kanina sinasabi ng official ng ating airport na patuloy ang investigasyon, but it's been a while, mga more than 2 weeks or probably almost a month, wala pa rin silang nakikitang or nakakasuhan? Alam mo, Cheryl, sa ngayon nga ay ongoing pa yung investigasyon dun sa iba't ibang kaso. Well, medyo marami na itong mga kasong to. If I'm not mistaken, around 10 cases na itong mga hinahawakan nila ngayon. Merong iba dito umamin, merong iba dito ay talaga nagde-deny sila na hindi kanila yung bala nakuha. Pero yun nga, sa ngayon merong mga na-inquest na, merong mga nandun na sa prosecutor's office yung kanilang mga kaso at yung iba naman na ipapatawag pa for further investigation. Well, alam naman natin dito sa bansa natin, medyo mabagal ang pag-usad ng mga kaso, lalo na yung mga katulad nito. Sherry. So, lumalabas, Gerard, sabi mo nga, may ilan na mga umamin. So talagang nangyayari itong tanimbala modus na opisyal mismo ng mga nasa airport. Well, lilinawin lang natin, ang umamin dito ay yung nahulihan. Katulad nung kaninang yung isang nakita natin kanina na dinala doon sa presinto dito sa NAIA Terminal 1 ay yung Japanese national ay sinasabi nga ng mga police officials ay umamin ito dahil sharp shooting daw ito dito sa bansa. Bukod doon sa kanyang paggogolf na talagang dito niya dinadayo sa Pilipinas, ay nag-sharp shooting daw ito at yung dalawang balang nakuha doon sa kanyang pangitaas, sa bulsa ng kanyang pangitaas ay ito nga ay ginawa raw niyang souvenir at ang pagkakamali niya nga dito ay dinala niya ito pauwi doon sa kanila sa Japan. Ngayon, ang sinasabi ng mga officials dito, merong iba umaamin, meron namang iba ay talagang sinasabi nilang wala silang alam doon sa mga nakuhang bala doon sa kanilang mga bagahe. Kaya ayun, titingnan natin kung ano ang magiging desisyon ng fiscal or ng mga korte kung uusad nga talaga ang mga kasong ito. Okay yun. Sige, kaklaruhin ko lamang, Gerard, yung sinasabi nating umamin ay mismo mga pasahero. Hindi yung mga iniimbestigahan na posibleng mga taga-NAIA mismo or taga-airport. Tama yan. Yung mga mismong nahulihan, yung umamin na sila ay may dalangang bala. Yang katulad nga nitong Japanese official at ito pang isa pang nahuli rin kahapon na although hindi siya nagpakausap sa harap ng ating camera, ay inamin na niya na dinadala niya itong live bullet na ito dahil naniniwala siyang ito ay anting-anting niya. Yun, so, kung hanggang ngayon ay hindi pa natin alam kung meron talaga itong tanimbala modus na nangyayari, paano na lang ang pinakamagandang gawin ng mga biyahero natin para maprotektahan nila yung kanilang mga bagahe, maliban nga dun sa nakita na natin kanina na mayroon ng nirarap talaga ng plastic yung kanilang buong bagahe or hand carry? Ayun nga, Cheryl, bukod nga dun sa nakita natin na yun nga, talagang balot na balot yung mga maleta nila at yung iba talagang tad-tad ng padlock yung mga zippers nila. Ayun nga, bago sila mag-impake, talagang halubhugin nila yung buong maleta, tingnan yung mga bulsa, tanggalin yung mga laman
para makasigurong walang ipinagbabawal na gamit dito na inilalagay dito. Like ito, katulad ito, Cheryl, napaka-basic nito. Kapag kababiyahe tayo, pinapatanggal ng mga nando sa check-in counters yung anumang batteries na nandoon sa ating mga check-in luggages, yung mga maletang ipapapasok natin sa loob ng eroplano. Kasi bawal itong mga batteries, bawal yung mga power banks na ginagamit natin na pang-charge ng ating gadgets. At syempre, bawal din ang mga bullets, kaya dapat talagang halughugin nating maigi yung ating mga luggages. At ito, pag nakarating na tayo dito sa airport, bago tayo bumiyahe, talagang siguraduhin natin na hindi natin iiwan kung saan-saan lang yung ating maleta. Dapat kita natin kung ano yung ginagawa sa ating maleta. At yun nga, dapat siguraduhin nating nakakandadong maigi ito para hindi makapagpasok ng basta-basta yung mga gamit dito sa ating mga maleta. Sherry. Panghuli na lamang nasingit, Gerard, yung kaninang parang automatic na wrapper, yun ay sa NAIA na yun, sa airport na yun ginagawa? Yes, tama. Dito yun sa bandang mga check-in counters dito sa NAIA Terminal 3. Merong nagbibigay ng serbisyo na ganyan. Well, medyo mahal siya kung para dun lalo na sa mga budget travelers, yung mga nagtitipid talaga sa kanilang mga biyahe dahil bawat maleta ay 160 pesos ang charge dito sa pagpapabalot ng plastic. Pero yun nga, katulad ng mga na-interview natin kanina, ay di bali nang bumayad sila. Basta lang masiguro na safe yung kanilang luggage at hindi ito mapapasukan ng mga illegal na gamit, lalo na dito sa airport. Sherry. Alright, maraming salamat, Gerard de la Peña. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.